higupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Bumalag si Pangulong Bongbong Marcos at ang Department of Foreign Affairs sa alegasyon ng China na dinedma lang ng Pilipinas ang mga panukala nito para tugunan ang mga isyung may kinalaman sa West Philippine Sea. Sa isang joint press conference kasama si German Chancellor Olaf Scholz, nilinaw ng Pangulo na hindi tinanggihan ng Pilipinas ang mga panukala ng China, ngunit kinukwestiyon niya ang batayan nito, partikular ang 10-dash line map. Iginiit ng Pangulo na wala namang kumikilala sa 10-dash line ng Beijing at hindi talaga susulong ang talakayan sa pagitan ng Pilipinas at China hanggat iginigiit nito ang mga kondisyon na salungat sa interes ng bansa. Sa panig ng DFA, iginiit nito na ang isinumiteng 11 concept papers ng China noong nakaraang taon ay taliwas sa interes ng Pilipinas at labag ito sa konstitusyon ng bansa at gayon din sa international law. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners? Mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay, how are ya? Are you feeling good? Say yeah! Yes! Kumusta ang ating mga kababaihan? Ngayong paggunita ng International Women's Month. Ayan, napakarami nating mga balitang good news. Mga good news para sa ating mga kababaihan. Pinakahuli kambatsero, ito yung kautusan daw ng Department of Health sa PhilHealth para isama na sa coverage ng PhilHealth ang ultrasound at ang mammogram. Yan yung sinasabi ni Governor Helentan, ni Doc Helentan. Na ang sabi niya, yung preventive, yung pag-detect ng breast cancer. Hindi yung may cancer na. Nakaratay ka na sa higaan, sa banig ng kahigaan, ng karamdaman, tsaka ka palang makakagamit ng PhilHealth mo. Hindi yun.
Ay napakaganda ho nito. Inutusan na ho ng Department of Health Secretary. Sino ba Health Secretary natin ngayon? Si Health Secretary Helen Chan. Siya na nga lang siguro. Secretary. Hindi natin masyadong naririnig. Hindi natin masyado na pagkakakausap, Yuel, ano? Tawagan mo nga. Si Health Secretary Ted Herbosa, ano? Ted Herbosa nga pala. Siya nga pala ngayon, oo. At inatasan na niya ang PhilHealth at yan, para ma-cover na ho, mga kababaihan. Ayan, napakagandang good news ito. Total, gaano pa kadalas magpa-mammogram at magpa-ultrasound? Ang ultrasound, hindi lang sa buntis yan, ha? Hindi lang yan. Hindi lang yan sa ang daming titingnan pwedeng ma-ultrasound. Kung buntis o hindi. Kundi yung mga karamdaman talaga na tulad nga yan, yung cancer na yan, tinitingnan kung may bukol, ayan, kung gaano nakalaki ang bukol, minomonitor ho yan. At yung mammogram, ayun nga, sa breast. Sa breast yan eh. Oo. Ikaw ba, kailangan ba huling na mammogram? Mga matagal-tagal na rin. Ikaw ba, Yuel? Kailan? Pagka daw po lalaki, papagram. Pag babae, mamagram. Ayan, libre. Pero hindi pa ho ngayon, ha? Baka bigla kayong magpunta ngayon sa inyong mga diagnostic centers dyan. Sa Intercon. Ayan, sa Intercon Laboratory ni Mr. Jerome Tang. At sabihin nyo, sinabi ng 2x2 na libre na raw sa PhilHealth. Hindi kami. Hindi kami, ha? Yan ho yung sinabi ni Secretary Health Herbosa at inatasan ng PhilHealth. Kaya very soon ho yan. Very soon. Maisasama na sa coverage ng PhilHealth. Ayan. Yan ay para sa ating paggunitan natin sa ating mga kababaihan. Dahil ganyan natin kamahal. Ganyan natin kamahal ang pero, mga kababaihan. Totoo naman ho, ang Pilipinas ho ay isa sa mga bansang matindi ang pagsusulong para sa gender equality. Matindi. Diba? Naikwento ko ba sa iyo, kumbachero, nung na-interview ko yung isang bilyonarya? Si Josephine Gotchanon Yap ng PhilInvest. Siya yung pinaka-bossing dun ngayon eh. Sabi niya, karamihan sa kanyang empleyado sa mga matataas na posisyon pa, mga kababaihan. Magagaling, sabi niya. Magagaling ang mga kababaihan. Totoo naman. Lalo na sa kaperahan, masinop daw sa pera. Oo nga, ano. Kaya sa kanyang opisina, mas marami ang babae. Maraming babae. Ayan, totoo yan. At eto nga ang pinakahuli diyan. Ito pa lang sa mga opisyal natin sa gobyerno, ang dami ring babae, di ba? Tayo ang Pilipinas nakadalawang presidenteng babae. Itong si Budget Secretary Amina Pangandaman, sa budget ay madalas babae, ano? Sa Secretary Emilia Bongkodin. Babae. Hindi, parang siya lang ang tatanda. Sila lang bandalawa. Amina Pangandaman na. Oo, ayan. Si Secretary Amina Pangandaman pala andyan sa New York. Start spreading the news. I wanna be a part of it. New York. Andyan sa United Nations Commission on Status of Women. Sa 68th Annual Commission on the Status of Women. Nagtalumpati siya doon. Nagtalumpati si Secretary Amina Pangandaman. Nakaka-proud din yung ganun, ano? Pilipina yan, ha? Pilipina yung nagtatalumpati na yun sa United Nations, ha? Tingnan mo nga naman. At doon ay binanggit niya na ang mga ginagawa ng Pilipinas, ang mga isinusulong ng mga Pilipinas para ho sa kababaihan, sa parte ng gobyerno, binanggit niya yung naglalaan ang pamahalaan ng at least 5% of budget to support programs and activities on gender equality and women's empowerment. Yan ang Since 1995. Yan ang idiniin ho ni Secretary Pangandaman diyan sa UN, sa United Nations. Ayan, sabi po sa mga ni Secretary Pangandaman, pakinggan po nyo at ganito po ang kanyang sinabi, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. In 2022 alone, sa taong 2022 lang, we spent kami po ay gumastos an estimated ng umaabot sa tinatayang
18.9 billion US dollars. Wow, 18.9 billion Dollars. dollars. Dollars to, kumpatsero. Kasi mga kanu yung kausap niya dun eh. Oo. Saka mga kana. Kana. Mga kana. 18.9 billion US dollars Para daw saan? on gender programs. Ay, tingnan nyo na yan. Oh, ayan, ganyan Ginagastusan talaga. talaga pala ng Pilipinas Kaya yan. kung susukatin ng buong mundo, Oo. ang susukatin ng buong mundo, malamang ang Pilipinas ang isa sa mga lilitaw na kapag ang pag-uusapan pagtataguyod sa women's rights. Totoo yun, Ayan, kumpatsero. oo. Kaya ang mga kababaihan, huwag kayong maiiya. Yan. Ipaglaban ninyo ang inyong karapatan. Ayan, oh. Lalo na kung ang asawa nyo ay magiging general na. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Nakita mo ba yun? Ang tindi nun, oh. Ang tindi nun. Kahapon nung makita ko sa headline ng DZRH television yun, nagitla ka agad ako eh. Baka merong Pwede pala yun. Baka merong Oo. hindi nakakaalam nung kwentong yun. kwento na yun. Isa pong misis, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang nagpunta ng Senado at sa hearing ng Commission on Appointments at hinadlangan ng promosyon ng kanyang asawa. Bakit naman? Asawa niya yun. Para maging general ng Armed Forces of the Philippines. Mula sa pagiging full colonel. Magiging brigadier general sana. Si General Sevilla, no? Si General, ano ala nito? Ranulfo. Brigadier General Ranulfo Sevilla. Nagpunta ho sa Senado ang kanyang may bahay at hinadlangan. Hindi daw dapat dahil ito daw po'y mapang-abusong asawa. Oo, grabe. Hindi na daw po, sabi niya, he doesn't deserve to be promoted. Yun ang kanyang, at lumuluha niya yung sinasabi kong batsero. Ang pangalan nung Mrs. Tessa Luz Aura Reyes Sevilla. Kanya pong isinalaysay dyan sa Senado ang kanyang karanasan. Ito pala siya. May siya. audio ba ito? Pwede ba natin bigyan ng audio ito? Ayan. Kapwa ko mga asawa sa AFP, kung kayo po ay nangangailangan ng hustisya, ito na po yung pagkakataon natin na lumabas at sabihin ang ating mga istorya. Huwag na po tayong tatahimik, ilabas na po natin ang katotohanan. Ayun. Parang ang sinasabi niya diyan kumbatsero meron pang ibang may mga alam siya. mga alam siyang asawa ng mga opisyal ng armed forces na inaabuso, Ganyan ang sitwasyon. inaabandona. Ang isang ang binanggit niya rin kumbatsero ganito hindi ko na po kayang manahimik. Sabi niya. Nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit doon ay nilulunok na nga namin yung walang sustento. Nakukuha pang mambabae. Walang sustento. Walang sustento, tapos ng babae. Yan yung anak, nag-iiyak yan Kasama yung anak. Ano? Yung Sige nga, batang babae na yan. i-play nga natin. Gusto natin nga. marinig. Kalungkot yan. From an AFP officer, ginagawa niyang pon yung sustento dahil hindi daw niya nakikita yung mga anak ko. Ayaw niyang puntahan. Kahit tanongin niyo pa yung anak ko, siya mismo ang ayaw pumunta. So pagka hindi niya nakita yung mga anak niya, tatanggalin niya yung sustento or babawasan niya. Kahit may court order, hindi pa rin niya ginagawa. He refuses. And that kind of person na nang-o-oppress ng tao, lalo na ng mga kababaihan, ng mga nanay, ng mga naging anak niya, ng mga batang inosente, hindi niya deserve ma-provoke. No amount of sorry, no amount of money will make me back down. Nothing will make us back down. We deserve to be vindicated. Kasi pinalabas siya sa mga tao kahit sa AFP na yung si Tessa, sira ulo yan, naghahabol lang ng pera. Wala pa akong kalapat maghabol ng pera para sa mga anak ko. Does that make me garapal at mukhang pera kung hihingi ako ng sustento sa AFP? Hindi naman siguro kalabisan na tulungan nila ako.
na ibigay ang dapat para sa mga anak ko, para sa pamilya ko. Oh. It has been a very long struggle for me. Lahat na lang ng pinuntahan ko, dead end. Puro sila gentleman's agreement. Anong nangyari sa gentleman's agreement nila? May ganun. Sa, By court order, leadership to. gentleman's agreement pa rin. Hindi ko na po kaya manahimik. Ayan, Nagtiis na po kami ng yeah. matagal. Oh. Ang masakit doon, nilulunok na nga namin yung walang sustento, kulang na sustento. Nakukuha pang mambabae. Yun eh. Hindi lang yun. Nilalagay pa niya sa social media account niya yung mga babae niya. As if iinsultuhin niya kami ng mga anak namin. Nako. Para ano? Para magmakaawa ako sa kanya. Para lungkod ako sa kanya na magsustento siya. Para ipumukha sa amin. Na sa amin, 2,000. Ano nga yung sinabi ng kabit niya doon sa post nila? 2,000. Kawawa ka naman, 2,000 abuloy. Ganun ba? Ganun ba? Ang isang kapit-apitagang gentleman na Masamang nag-graduate. tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Hindi mo talaga masisisi na ang isang asawa, ang isang nanay na humanap na talaga ng ganyang venue, lalo na kung yung pinuntahan niya mismo, halimbawa, siguro yung AFP leadership, Yun, mismo, pinuntahan niya, walang aksyon. magkakabaro eh. Oo. Yun ang pakiramdam siguro ni Mrs. eh. Meron daw Gentleman's agreement. Oo. Pagkatapos yung nagpo-post pa yung Oo, ganun, yung si General, si General. pati yung babae. Yun ang malungkot kung yun, mental torture yun sa babae. Pero gusto nga nating malaman ano ba ang status ng kanilang kasal. Sila ba ay annulled na ba yung kanilang legally separated ba sila? May mga ganun kasi hindi natin alam yung totoong, yung baka sabihin naman ni General ganito na yung status namin, pero yung sustento, obligasyon mo yun, General. Colonel pala, hindi ka pa pala napopromote. Hindi ka pa pala mapopromote. Obligasyon mo yun kahit nahiwalay pa nga kayo nitong si Mrs. Tessa no? Luz Aura Reyes Sevilla. Oo. Nako, kung Matindi ganyan. yung meron pa siyang appeal Oo. sa mga misis eh. Oo, sa mga misis, Oo. sa iba pang nasa ganyang sitwasyon sa armed forces. Oo. Ayun, magsalita na raw kayo at ito na ang pagkakataon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Oras natin! Achi, Mr. Jalamtang Laktiam Jap Ithun 6:21 ng umaga. ACS Balita, susunod na! This por 2. 2 por 2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, March 13, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing ACS Balita. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho bumaba noong Enero ng kasalukuyang taon. Libreng mammogram at ultrasound sa mga kababaihang miyembro ng PhilHealth sisimula na sa Hulyo. Yun. Promosyon ng isang Army official sa Commission on Appointments, hinarang ng sariling misis. Publiko, pinag-iingat ng PNP sa hijack profile scams. Koreanong kinagat ng isang askal sa Maynila, nagalit. Pet dog na si Erica, ginantihan, pinatay sa saksak. Nako.
Arestado siya ngayon ng pulis. Direk Jade Castro at 3 pang kinasuhan sa pagsunog ng isang modern jeep sa Quezon, pinalaya ng husgado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang DCS Balita. Sa detalye ng mga balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong tambay o walang trabaho sa buwan ng Enero. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.1 million Pinoy ang jobless o walang trabaho nitong Enero, mas mababa ng 228,000 mula sa 2.378 million tambay noong Enero ng nakalipas na taon. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, ang pagbaba ng unemployment rate ay indikasyon ng gumagandang takbo ng ekonomiya. Tiniyak naman ni Laguesma na ginagawa ng Department of Labor and Employment ang mga nararapat na hakbang upang mabawasan pa ang bilang ng mga walang trabaho. Alas 6:28 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Ipatutupad na simula sa Hulyo ang libreng mammogram at ultrasound sa mga kababaihang miyembro ng PhilHealth na kabilang sa prioridad ng Marcos Administration. Ito po ang nakangiting ibinalita ni House Speaker Martin Romualdez. Aba, taga PhilHealth na pala si Speaker. Matapos makipagpulong sa mga opisyal ng PhilHealth, ayun, sa pangunguna talaga ng namang Pangulo. mapapangiti ka talaga yan sa talaga. good news na yan. Bakit ka mangungupahan pa? Kung merong libreng mammogram na. Ayun. Sa pangunguna po ng Pangulo ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma ay nakipagpulong pala dito si Speaker Martin Romualdez bago umalis patungo ng Alemanya. Ayon kay Romualdez, sisimula na ang libreng ultrasound at mammogram sa mga kababaihan sa tulong ng PhilHealth. Nagpahayag naman ng kahandaan ng PhilHealth na makipagtulungan at tumugon sa kahilingan ng pamunuan ng Kamara. Ni-request pala ito ng Kamara. Ayun pala naman. Kaya pala naman napangiti si Speaker dahil tumugon ng positive ang Department of Health. Nung una kasi, nung in-announce ng PhilHealth yan, yung Z package na tinatawag, yung may sakit na. Yun ang, may sakit na. Yun ang sasagutin ng PhilHealth. Yung 1.4 million daw ang halaga ng sasagutin ng PhilHealth dun sa mga may breast cancer may sakit na. Sabi ni Doc Helen Tan, dapat ipilit na nila speaker sa PhilHealth na yung detection pa lang. Yung detection, yung early detection, yun ang importante. Ngayon, sabi siguro ni magaling yung sinabi ni Doc Helen Tan. Sige nga. Patawag na yan. Parang ganun ang nangyari. Ganun na nga. Ayos. Congratulations. Mother, where is father? Ayan. Magpa-mammogram ka na, tsaka ultrasound. Yan. Masakit ba yan? Mother, masakit ba yung mammogram? Masakit ba yun? Mas masakit pa ba sa vasectomy ni Kuya Angel? Iba raw yun. Iba ba yun? Iba yun. Alas 6:30 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Hinarang ng mismong misis sa Commission on Appointments ang promosyon ng kanyang mister na isang Army official para maging Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines. Umarap sa Senado si Tessa Luz Reyes Sevilla at hiniling sa CA na huwag i-promote sa pagiging general ang asawang si Ranulfo Sevilla na dahil sa hindi pagiging dahil ito raw po ay hindi mabuting ama at asawa. Ayon kay Mrs. Sevilla, matagal siyang nagtiis sa pang-aabuso ng asawa na hindi na nga nagsusustento sa pamilya ay nakukuha pang mambabae. Kasama ni Tessa ang 12 anyos na anak niyang babae. Naku po, kasama ang anak pa pala doon, para patunayan ang pang-aabuso na ginagawa ng kanyang ama. Nanawagan din ito sa AFP na tingnan ang dumaraming insidente ng mga misis na inaabuso ng kanilang mister na opisyal pa naman ng militar. Alas 6:31 na ng umaga. Naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na.
Muling nagbabala ang PNP sa mga netizen na mag-ingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon online at hinay-hinay sa pag-click Ayan. ng mga kahina-hinalang website links. Kasunod ito ng naitalang 178 na kaso ng hijack profile o identity theft mula November 2023 hanggang Pebrero 2024. Isang Korean national ang kinagat ng asong gala o askal at sa tindi ng asang kalye at sa tindi ng galit ito ay napagbuntunan ang pet dog na nakita sa loob ng isang grill house sa Malate, Maynila. Ayun. Ibang aso yung nakakagat sa kanya. Tapos may nakitang alagang aso. Yun ang napagbuntunan ng galit. Inaresto ng Manila Police District ang Korean national na si Jong Shong-ho. Sino? Jong Shong-ho. Si Jong? Si Jong. 42 anyos matapos itong patayin sa saksak ang pet dog ni Erica. Si Erica! Jesus Mariano. Yung madalas na may hila-hilang aso. Oo. Pag lumalabas ng bahay. Yung yumaman na yun eh. Ayon sa MPD, pumasok si Jong sa isang grill house sa Malate at humingi ng tulong para malinis ang kanyang sugat sa paa. Nakita nito ang alagang aso ni Angelo Bueno, waiter ng restaurant, kaya matapos linisin ang kanyang sugat ay kumuha ito ng kutsilyo sa kusina at pinagsasaksak. Si Erica. Si Erica pala yung aso. Ang may-ari pala ay si Angelo Bueno. Panginoon kong buhay ito. Nahihilo ka rin naman sa binasam eh. Akala ko naman si Erica. Akala ko si Erica Yung may-ari ng aso. Kung mamasyal, may ilahilang aso. Yung ba? pala si Erica. Yung aso. Yung aso! Ay, sus, Mario. Teka, babasahin. Attorney Don. Ako. Maniwala ka, oh. Ayon kay Brigadier General, nagkaroon pa ng general dito. Tuloy ang basa. Ayon kay Brigadier General Tomas Ibay, director ng MPD. Ayan, pumasok na tayo doon. Posibleng sa sobrang galit sa kumagat sa kanyang askal, kaya nagawa ng suspect. Yon ng suspect. Ayun. At siya ngayon ay kakasuhan ng paglabag sa Animal Welfare Act of 1998 at malicious mischief. Ayun. Si Erica na pagbuntunan. Yung pet dog na si Erica. Si Erica. Alas 6:34 na ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Pinalaya na ang 4 na sospek sa panununog ng modern jeep sa Katanawan, Quezon nitong Enero. Ayon sa abogado nila si Attorney Mike Marpuri, kinatigan ng Katanawan RTC Branch 26 ang motion to quash ni na filmmaker Jade Francis Castro, Ernesto Orsine, Noel Mariano at Dominic Ramos. Nilagdaan ni Presiding Judge Julius Francis Galvez ang release order ng 4 dahil sa unjustified arrest ng Mulanay Police. Pebrero 16 nang irekomenda ni Assistant Provincial Prosecutor Lirio Roses Muñoz ang paghain ng kasong destructive arson laban kay Direk Jade at 3 kasamahan. Dapat may matutunan dito, kumbatsero, sa pangyayaring ito. Hindi lang ang pulis, pati yung piskal, kumbatsero. Sipin mo nakarating kagad sa husgado to. Kaya nga, ganun kabilis. Ganun pangyayari, parang inquest proceeding lang ang nangyari. Yung bang dinala yung parang mga nahuling mga snatcher niya sa Maynila, kung may nakataong piskal dun sa City Hall, pupuntahan ng pulis. Ito kaso. Sige, file. Ayun, pero merong piskal, sasabihin, teka, bakit ito ba't magiging mukhang snatcher yan? Doon pa lang sa mismong tagpo na yun. Sasabihin, hindi, ito, for further investigation to. For further investigation. Ayusin nyo muna yan. Ito, ano ba itong mga to? Halimbawa, itong mga yan, taga rito ba kayo? Hindi po, kami ho, nakikipamiesta lang ho dito eh. Ano ginagawa? Ba't napunta kayo sa Katanawan? Hindi nga po, nakikipamiesta nga ho kami sa kabilang bayan. Nadaan lang po kami sa... Hindi, for further... Normally, ganun yun eh. Ganun. Pagka-piskal final kagad, kulong. Mario Joseph. Non-bail. Kaya nga. Ganun ang nangyari, kumbatsero.
Umabot pa ng 40 days bago Kaya yung nanay tuloy ni Derek naluluha na lang sa talaga. ating dadalawin niya yung kanyang anak doon. Talaga, kumbachero. Kaya ito, ang problema dito, General Acorda, ha, baka dahil napasubo na ang pulis. Ako na, ganun nga. titindigan nyo na to. Ganun nga, kaya nga sabi ng PNP, hindi pa lusot yan ha. Hindi pa lusot yan. Pambihira. Hindi pa dinesisyonan yan dyan kung may kasalanan talaga sila o wala. Di ba? Pambihira naman. Sinabi na nga hindi buti sana kung alibay na kamag-anak lang niya nagbigay ng patotoo na hindi, nandito yan. Hindi may kumbachero, may CCTV. May CCTV footage. Nasa kabilang bayan. Kaya nga pambihira. Kaya yung wag nang ipilit kapag pwede namang wag na. Kapag nagkaroon ng problema do sa baba, wag nang pangatwiranan nung nasa taas. Ganun ang nangyayari na pare-pareho lang napapahamak diyan. Susunod! Dito po. Nako, hindi pa pala tapos ang iyo ang Taguig. Akin ang Makati. Ayan. Meron palang latest dyan na ipinasara ang Taguig. Ito namang swimming pool. Gaano ba kalaki ang swimming pool na yan? May picture ba tayo dyan, Yuel? Na swimming pool? Gaano ba kalaki yan? At nasa mahigit 4,000 daw ho palang nagsuswimming dyan. Marami na mga estudyante. Hindi naman siguro araw-araw nagsuswimming dyan. May mga schedule siguro yan. Pero 4,000 ang beneficiaries yan. 4,400 mga estudyante mula sa mga pampublikong paaralan ng Makati na dyan sumasalang sa Makati Aqua Sports Arena. Kung bachero siguro yun yung mga Olympic size may Olympic size swimming pool daw dyan. Pwedeng mag-ensayo. Nako. Mamaya yan. Alamin. At susunod, meron daw nadiskubre si Idol. Idol Rafi Tulfo. Ano nadiskubre? May nadiskubre daw niya na meron daw isang pangalan, 20 beses nanalo sa isang buwan sa PCSO. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Isang pangalan, 20 beses nanalo. Aba, Nag-claim. 20 beses nag-claim. Pakaswerte naman yan. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng CS Balita. Alas 6:39. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! Pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Antabayanan nyo po, makakausap natin ang City Legal Officer ng Makati. Lalo na doon sa mga estudyante, kumbachero, mahigit 4,000 estudyante pala ang dyan nagsasanay para doon sa I Can Swim program ng Makati City Government. Dyan ang gagaling. Sa mga ganyang programa, nang gagaling ang mga panlaban natin. Talaga. Diba? Sa mga swimming competition. Pagka nakakita ka ng batang babae na malalaki ang balikat. Mas Saka malaki. slim. Slim. Malaki chance sa swimmer yun. Yan. Yan ang kailangan mga natin. pinanlalaban natin Yung ganitong Saka, kumbachero, ito naman, yung ibang mga lugar nga walang mapag-swimingan Kaya nga. Ito may swimming pool na. Pwede nang pakinabangan. Ang totoo nun, pwedeng mag-usap dyan Pwedeng, yun ang pinakamagandang gawin dyan. Pwedeng pag-usapan. At mag-swimming na rin ang mga taga-Tagig dyan. Pwede. Mga Diba? estudyante ng Tagig. Pwede Mamaya pupuntahan natin at makakasama natin ang Makati Chief Legal Officer. Inisyuhan ng Senado ng show cause order si Pastor Apollo Kibuloy. At ito ay permado na ni Senate President Mig Zubiri at Senate Panel on Women's Chair Risa Ontiveros.
Pinagpapaliwanag ang pastor sa loob ng 48 oras Aba. kung bakit hindi siya dapat arestuhin at ikulong sa kabila ng pagdedma sa Senate investigation. So sa Senate, show cause order pa lang. Oo. Sa Kamara, Dati yan, kumbatsero, ay pa-arrest warrant na sana yan eh. oo, Dahil pero may sa mga kumontra. Metumutol, ay tapos na, expired na yung panahon ni Senator Robin Padilla et al. Oo. Hindi sila nakaipon ng 8. Mm. Kaya nagpa-show cause order si si Senate President Oo. Mig Zubiri, Oo. at pag wala pa ring maliwanag na paliwanag si Oo. Pastor, Ayun. ayun na, Doon pa ilalabas lang, na. doon pa lang magpapalabas ng arrest order. Oo. Pero sa lower house, Meron na. oo, banner story na ngayon ng pahayagang Philippine Star. Ayan, House panel orders Kibuloy's arrest. Ayan. Ayan, Yan ang top story. At walang tumutol, kumbatsero. Wala. Anonymous ang botohan. Aba, anonymous yun. Ayan, ang abangan natin. Sa pagtitipon po ng mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy ay dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ando na na siyang kailan yan? caretaker, Kagabi. na siyang caretaker Ng, ng bansa habang ang Pangulong BBM ay nasa Germany. nasa Germany. Medyo kanyon interesting. Interesting. Yung caretaker ay nagpunta doon sa prayer rally ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy diyan sa Maynila. Na itong Sa Liwasang Bonifacio. si Pastor Apollo Kibuloy, ang sinasabi niya, si Pangulong Bongbong Marcos ay nakipagsabuatan sa Amerika para siya ipapatay. Sinabi ba? ni Pastor yun. Tapos andun ngayon si VP Sara Duterte na itinalaga ni Pangulong Marcos bilang caretaker. Medyo interesting. Parang kakaiba yun. Interesting ito. At tinawag po ni Vice President Sara Duterte na trial by publicity victim si Pastor Kibuloy. Kaya hindi daw dapat ituloy ang investigasyon ng Senado. Nako, ayan na. Iginiit ni VP Duterte na dapat pairalin ang batas at katarungan sa mga isyong kinakaharap ni Kibuloy. ACS Balita. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Attorney Don Caminia ng Makati City Legal Office. Susunod na. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 3 minuto na lang, alas 7 na. Paano kaya gagawin ng mahigit 4,000 estudyante na nagsasanay dyan sa, ano tawag doon, Makati Aqua Sports Arena? Aqua Sports Arena. Oo. Tsaka, hindi pa pwedeng makiswimming lang ngayong panahon ng tag-init. Tama. Naghahanap ng Ang dami maraming tao. ng mapaglulubluban. Ng mapaglulubluban man lang. Baka hindi makapag-swimming yung Eto, ang laki, ang Olympic size pool nga Olympic pala, size, no? oo. May Olympic size pool, tas meron pa yata ibang mga smaller pools diyan sa lugar na 'yan. Si Attorney Don Caminia ng Makati nasa linya natin. Attorney na Don pa. Kaya nga Bigate nito. ang gaan ng loob ko kay attorney. Attorney Don, magandang Magandang morning. morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Jerry. Ito yung magandang umaga. Pasensya na at naghintay kayo ng matagal, attorney. Ano ho bang meron dito talaga dun sa Makati Sports Aqua Sports Arena? At bukod pa ba ito, nakahiwalay ba ito dun sa unang Yung park. yung park na Park and Garden ay sinara?
Yung buong park ho, mga 11,000 square meters. Yung kasama po dito, yung Aqua Sports Arena namin, yung MASA, ang tawag, Makati Aqua Sports Arena. Nasasama po siya dito. Noong una, sinara lang po nila yung sa park area, but then eventually, nasama po, pati yung swimming pool. Pero may ano ito, bukod na entrance o same entrance din? Magkakaibang entrance po. May kanya-kanyang entrance gate sila. So, una nga dun sa bandang kaliwa, malapit sa Loton po, dun nagsimula yung pagsasara ng Taguig. But then eventually, pati nga po yung dun sa dulong part nung buong property sinara na, which is involved na po dun yung Aqua Sports Arena namin, pati po yung engineering. May ano ho ba ito? Operational ba ho ba ito bago isinara, attorney? Opo. Yun nga, dahil si Mayor Abby nakikita niya na basic survival skill ang swimming, na naisipan po niya na gawing programa para sa mga estudyante po natin. So may mga grade 4 students tayo, ginawa natin na basic training na matuto sila lumangoy. So ito, nagsimula tayo na mag-train sa kanila. Kompleto po syempre yung mga gamit nila, may mga swimsuit sila, yung mga gamit pang training, goggles, kumpleto po lahat yon. And ginagawa po natin ito tuwing Sabado para dito sa I Can Swim program ni Mayor Abby. But then syempre meron tayong mga more senior students dun sa University of Makati, saka yung mga senior high school students na nag-aaral for sports, part of their curriculum. Nagsuswimming din po sila at ginagamit nila itong Makati Sports, Makati Aqua Sports. MASA. So kahit na ho nagkaroon ng issue ang Makati at Taguig at nagkaroon ng decision nitong mga nakaraan pa ang Supreme Court, hindi ho natigil ang operation nito? Hindi po, kasi nga ang sabi po namin, amin po yung property na to, kahit na nalipat po ang territorial jurisdiction sa Taguig, wala na po tayong tanong dyan kasi klaro naman po yan sa Supreme Court order. But hindi po ibig sabihin na lahat ho ng mga properties ng Makati inside the territorial jurisdiction now of Taguig ay automatically lilipat sa kanila. Hindi po ganun. Kasi meron ho kami yung presidential proclamation na ina-award na po yung mga iba't ibang mga properties na to sa amin. Yung iba dyan, nabili po namin. So, kaya as far as we are concerned, amin po yan. Pwede namin gawin yung mga ginagawa namin na programa para dyan. And in fact, lahat naman po ng mga properties na yan, ang binibigyan mo natin ng priority is yung public public facilities po yan eh. Yung mga yung mga tao. Nakikinabang po ang lahat. Actually yun nga, narinig ko po earlier na mention nyo, may mga gumagamit po ng privado din ng school, nung Aqua Sports Arena para mag-training din. Kasi nga po dito sa may Embo area, actually malapit sa Makati, ito lang po yung public swimming area. So kaya marami din hong gustong mag-train dyan. Kailangan lang ma-schedule po. So ito po palang more than 1 hectare property na to ay nakapangalan talaga sa as a property of the government of Makati. Ganon. Opo. Yun. Yun ang klaro doon. Ano ho yun, attorney? May titulo na nakabukod? Ang meron po kaming presidential proclamation, so hindi pa ho na gagawang title, pero lahat po ng mga properties properly delineated and identified kung ano po yung mga properties na ito. Kailan po itong naigawa dyan sa Makati sa pamamagitan ng proclamation? Opo. Time pa ho ni President GMA. Okay. Pero hindi pa pala ito na itititulo, hindi nakatitulo. Hindi pa pa. Bakit hindi nakatitulo, attorney? Under process pa po sa DNR. Pero matagal na yun. Ilang taon nang 20 years nang hindi presidente hindi pala, 2010 hanggang 2010. So 14 years na hindi ang nakakalipas. No. Bakit? Bakit ganun katagal ang proseso? I think may mga internal lang din sila, regulations na sinusunod. So, yun nga ho, nagpa-follow up naman kami all throughout, and it's just that nabutan na rin po nitong Supreme Court decision.
Bukod ho dyan, attorney, bukod do sa Park and Garden at dito sa Aqua Sports Arena, ano pa hong mga properties dyan na nasa loob ng EMBO na kiniklaim ng Makati? Yung University of Makati, yung Hospital ng Makati, at halos lahat po ng mga barangay dyan sa loob at yung mga basketball court, lahat po yan. Health centers, lahat po yan sa Makati po. Komplikado po yun. Pati ho mga basketball court? Pati mga basketball court, i-claim ng Makati City Government, mukhang medyo ibang usapan na yata yun, ano? Opo. Kaya nga po, ang stand naman ho namin palagi dito dahil sa paglabas ng Supreme Court decision is sana ho may nag-file sila ng writ of execution or motion for writ of execution para lahat ho ng mga parties involved ay pwedeng umupo, mapag-usapan na maayos. Hindi ho idadaan sa dahas yung pagkuha ng mga property. Kasi syempre ho, may iba silang argument, may iba kaming argument. Hindi naman ho pwede na magkanya-kanya kami, di ba? Para nga maging wild west kung ganyan ho ang mangyayari. And in fact, ganyan na nga ho ang nangyayari ngayon dahil nag-act sila on their own. I mean, kung may court ho, may third party, di ba, na involved, yun yung pwedeng mag-mediate, di ba? Or mapag-usapan lahat. Kasi hindi pa ba huli ang lahat para doon, attorney? Marami pa akong property. So matagal pa ho ito na so pwede lang isa-isahin, pwede lang sabay-sabayin. Actually, so we're open to talks and unfortunately wala naman po nagiging true talks with regard to all of these issues. Kailan po kayo huling nagkausap? Kung umupo sa loob na isang kwarto para po mag-usap tungkol dito, yung bang bilang mga maginoong hindi man yung dalawang mayora mag-usap, kayo lalo na sa mga sa abogado. Legal. Sa korte lang ho kami nakakapag-usap din so far. Sa husgado lang. Wala hong effort man lang na sa inyong level na magkausap, lalo na dito sa mga ipinapasarang mga facilities na ito na operational. May mga letters po kaming napadala na de-deny pero wala naman hong nagiging follow-up meetings na or face-to-face. Nagkakaroon lang po ng mga meetings na gano'n pag may involved po na third party. Parang yung sa DepEd po, yung sa DOH na involved din po sila with regard to yung mga health centers naman. Sa DepEd po, nagkaroon po tayo ng Memorandum of Agreement wherein DepEd will use the schools, Taguig will pay for the facilities while respecting yung rights ng Makati until magkaroon ng final determination kung sino po pa talaga ang may-ari. So, dito ho, pwede naman maayos Pwede naman magkaroon ng magandang usapan pero may unfortunately, parang ang nangyari dito sa Makati Park, bigla na lang po kaming susugurin. Diba po? Nagbigay ng notice linggo o Sabado ng madaling araw pa. Paano naman tayo makakapag-usap kung ganun po ang gagawin nila? Diba pwede naman, bukas naman palagi ang City Hall. Pwede naman sumulat na maayos po. Tulad do dito, mahigit 4,000 kaninyo yung mga apektadong estudyante. Ano hong pwedeng gawin dyan? Saan pwedeng mag-training para maituloy yung training ng mga estudyante? Mahirap nga po makahanap ng alternative venue dahil nga po, syempre dahil this is a public facility, libre po nilang nagagamit itong yung facilities, yung swimming pool, yung locker, yung syempre yung tubig na ginagamit din natin para and kuryente para sa upkeep nila or pagpalit lang ng mga damit. So nahirapan ho kami makahanap lang ng alternative lalo na ganyang kadaming tao, ganyang tuloy-tuloy na paggamit. Kasi mga puro private swimming pool na ang nasa area. So syempre magbabayad po kami. And so we are still looking at alternatives po. Opo, okay. Makati Park and Garden, tas ngayon ay Aqua Sports. Baka bukas, meron pa ho ba na pwedeng ipasara ang Taguig na mga bukas makalaway pwede nating mabalitaan na ganitong klase ng pasilidad, attorney? Like what I said po, ang daming home properties ng Makati within the EMBOS. So, ang malalaki nga po dyan ay yung University of Makati, Hospital ng Makati. So, pwede ho nilang
puntiryahin. Paano po ba sa mga nagpa-function properties na to. ngayon yun? Yung pong mga binanggit ninyo na yon. Anong ang ospital ng Makati nag-ooperate naman yan. So mga tao nyo pa rin sa Makati ang nandidiyan. Tama po ba yan? Yes, nag-ooperate pa rin ho for Makati Zens, and in fact, nagbibigay rin naman kami ng tulong pa rin sa mga embos na gustong pumunta sa ospital ng Makati. But syempre po, may limited na ho yung mga service na pwede namin mabigay sa kanila. Hindi na ho kagaya nung dati na technically unlimited yung ito pong health ospital ng Makati, nakatitulo po ba sa inyo lupa dyan? Alin po? Yung ospital ng Makati, nakatitulo po ba naman sa inyo yung lupa niyan sa Makati City Government? Kasama rin po dun sa mga proclamation. Ba't mukhang wala kayo napatituluhan, sir? Puro proclamation. Meron naman po. Okay, doon sa mga binanggit po ninyo, ospital ng Makati, walang titulo sa Makati. Yung pong University of Makati, nakatitulo po ba sa inyo yon? Hindi pa rin po. Kasi po, kaya po ganun ang tanong ko, at kanina pa rin, baka yung award na iyon ay award sa teritoryo. Hindi naman po. Hindi po. Hindi naman po. Hindi ba? Hindi po. Opo. Sige po. So nag-expect kayo na anytime soon may magkakaroon ng titulo ito para sa Makati, attorney? Yes. Kasi hindi naman na-question yung proclamation order. Mismo dun sa Supreme Court decision, hindi nila ini-invalidate yung mga iba't ibang mga proclamation order. Ang sinasabi lang nila is magkakaroon na lipat ang territorial jurisdiction lang sa parcels 3 and 4 of PSD 2031. Okay. Attorney Don, maraming salamat sa mga paliwanag. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din. Attorney Don Caminia ng Makati City Government. Ang Taguig naman, hindi mo rin naman mahagilap, ano? Oo nga eh. Yung Taguig City Government, sino ba ang nagsasalita? Buti ito, may abogadong nagsasalita sa Makati. Oo. Hindi natin malaman kung ano ba ang nasa isip naman ng mga taga-Taguig. Lalo pa, ang mga, dito, mga estudyanteng nagtitraining dyan, karamihan, taga-Embo na eh. Doon din sa Embo. Taga-Taguig na yun eh. Taga-Taguig na mismo. Kaya nga eh. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Sabi ni dos. Nestor Ramos na nanonood sa atin, baka nasa individual na pangalan yan nakatitle. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Mga public, ano yan eh. Public properties ito eh. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules at 13 ng Marso 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Motorcycle rider na nag-counterflow sa Skyway Stage 3, patay. 4 na minero, patay. 4 nakaligtas sa treasure hunting sa isang kuweba sa Bukidnon. 2 minor de edad na sakay ng motorsiklo nag-overtake, nabangga ng truck, tumilapon, patay. Isang mananaya ng loto, 20 beses nanalo sa loob ng 1 buwan. Uy! Aligasyon ni Idol Rafi Tulfo, sinagot ng PCSO. Panukala ng China hindi tinanggihan ngunit labag sa konstitusyon ng Pilipinas ayon kay Pangulong BBM.
Pangulong Bongbong Marcos, unang presidente ng Pilipinas na nagtalumpati sa German business leaders sa nakalipas na 10 taon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:13 ang ating oras sa detalye ng mga balita. Patay ang isang motorcycle rider matapos mag-counterflow sa Skyway Stage 3 sa bahagi ng Balintawak, Quezon City. Ang insidente ng pagtilapon ng biktima ay nakunan ng kamera ng Skyway Management noong linggo ng umaga. May kuha ito, Yuel, dashcam. Pakikuha mo doon sa group natin. Andun, sinend ko. Andun sa group. Yung mismong Yung mismong SUV. dashcam ng sasakyan Yung mismo. SUV. Na kung saan sumalpok yung motorsiklo. Ang tindi nun no? Oo, kitang-kita yung pagtilapon nung nakamotor eh. Na walang helmet, magugulat ka talaga kung ikaw yung nakasakay dun sa SUV. Sa SUV. O nga, wala nga eto. Ito yung camera ng Skyway. Hinaharang ng security. Oo. Ayan. Hinaharang ng security, counterflow eh. Matulin. Pagkatapos, ang susunod na eksena na ayan. Dito na. Ayan natin, yung pagsalpok na. Abangan natin. Mga alas. Sinend ko dun sa ano. Ito. Ayan. Ayun Sus Mario Josep. Talagang kurbada. Hindi talaga makikita nung SUV. Hindi makakaiwas eh. Kaya nga parang parang pasipol-sipol lang yung driver ng SUV noon. Tapos bigla na siya nagulat. May kasalubong. Ito kung batsero yung takbo ng SUV na yun, hindi mabilis yun. Mga 60 siguro, ganun. Oo. Kaya lang kung... Tsaka head-on talaga, salpok eh. Pambira, Oo. Wala yung naihabol niyo ba? Oo, yung punto de vista noong hinahanda lang. Yan. Yung punto de vista nung ito yun ulit, galing sa kurbada. SUV. Ayun, talaga naman Pambirang pati siya. Hindi talaga makakaiwas eh. Kaya head-on, salpok ho doon sa Ayun Ang insidente nga po ng pagtilapon nito, ayan, nakita sa huli sa CCTV. Makikita sa CCTV footage na galing ang biktima sa A. Bonifacio Avenue, pumasok sa Skyway papuntang NLEX. Tinangkapang harangin ng mga tauhan ng Skyway sa expressway. Ayan nga, yung humarang na security. Ngunit hindi ito tumigil at masyadong mabilis ang takbo. Ang pinakamataas na bilis sa Skyway Stage 3 dapat 60 kph lang. Ito mukhang hindi ito 60. Yung motorsiklo. Ito na. Ayan, pasipol tama ka, ganun ka ba? Easy driving lang, bags. May audio yan. Pasok natin yung audio. Ayan, tingnan natin. Sa ano po yan? Naka-charge po. Ayun, di ba? May sa ano po yan? Naka-charge po. Ayun. Wala kang magagawa eh. Anong magiging reaction mo doon, di ba? Wala eh. Gulat ka na lang. Tama ka, kurbada eh. Oo. Tapos nagkukwentuhan lang yung nasa SUV, bigla silang sinalpok nung motorsiklo. Ay nako. Sa report pa ng management ng Skyway, tumilapon ng rider ng lang pala, 150 cc lang yung motorsiklo. Bawal yan eh. Bawal sa expressway yan eh. Dapat 400 cc pataas ang pwede sa highway, sa expressway. Lumitaw sa investigasyon na lasing ang rider, walang suot na helmet at walang lisensya. Suicide ang lakad nito. Suicide nga. 7:17 na umaga, patay ang 4 na treasure hunters habang naghahanap ng ginto sa isang kuweba sa Kadinglan na Bukidnon. Ayon sa Police Regional Office 10, habang naguhukay ay may tinamaan sila at biglang may sumingaw na usok. Ligtas na nakalabas sa kuweba ang 4 sa kanila habang naiwan ang 4 na nasuffocate sa usok na dahilan ng kanilang kamatayan. Na-recover na ang labi ng 3 sa kanila habang patuloy naman ang retrieval operation ng mga otoridad sa natitira pang biktima sa loob. Samantala, iniimbestigahan naman ng pulisya ang legalidad ng naturang
treasure hunting. Dalawang teenager na magkaangkas sa motorsiklo ang nasawi ng masapol ng isang malaking truck sa bahagi ng highway Barangay Buluan, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kagad na nasawi ang 15 anyos. Ayun, nako, na si Ana at ang kapatid nitong lalaki na si Carl, 14 anyos, matapos mabundol ng Isuzu forward truck habang magkaangkas sa motorsiklo. Sa investigasyon ng Impil Police, sobrang bilis ng takbo ng motorsiklo at nag-overtake pa sa sasakyang sinusundan kaya napunta sa kabilang lane ng highway at nahagip ng gilid ng hauler truck na kasalubong. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumila pa ng 2 minor de edad at dead on the spot. Ibinunyag ni Senador Idol Raffy Tulfo na isang mananaya ang 20 beses na nanalo sa loto sa loob lang ng isang buwan. Sinabi ni Idol na batay ito sa isinumiteng listahan ng PCSO sa Kamara. Teka, sa Kamara ba? Hindi ba? Sa Senado siya. Sa iyo isinumite yun, sir. Hindi naman sa Kamara. Pero sa Kamara napunta. Bagamat posible anyang magkakapangalan lang, pare-pareho naman ang napanalunang premyo ng Betor. Kanwestiyon din ang senador na halos araw-araw ay may nananalo simula nang ilarga ang iloto ng PCSO samantalang inaabot ito ng 1 o 2 buwan noon. Tabayanan nyo mamaya ang sagot ng PCSO dyan. Susunod! Tito Bo! Sino itong baguhang aktor na naging biktima raw ng cybersex? Oho, tingnan mo nga naman ano. Grabe na talaga yung mga nambibiktima gamit ang internet. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:20. This time check is brought to you by mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Alas 7:26. Tuloy ang mga pangunahing balita. Si Pangulong Bongbong Marcos ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na humarap sa mga business leaders sa Germany sa loob ng nakalipas na 10 taon. Mismong si PBBM na nagsabi nito sa Philippine-German Business Forum na inorganisa ng DTI sa Berlin bilang sidelines ng kanyang working visit. Ayon sa Pangulo, umaasa ang Pilipinas na mas lalakas pa ang business partnership at kolaborasyon nito sa isa sa pinakamalaking ekonomiya sa European Union. Patunayan niya sa kumpiyansa ng Germany sa Pilipinas bilang partner sa Asia Pacific at Asian region ang patuloy nitong pamumuhunan sa bansa. Kinwestiyon ng Pangulong Marcos ang batayan ng mga panukala ng China sa mga issue sa West Philippine Sea, partikular ang 10-dash line. Sa press con sa Germany, itinanggi ng Pangulo na dinedma ng kanyang administrasyon ang mga concept proposal ng China. Giniit ng Pangulong Marcos na walang bansa gaya ng Pilipinas at international body ang kumikilala sa 10-dash line ng Beijing. Sinabi ng Presidente na well-established ang ating teritoryo at hindi uusad ang diskusyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China kung ipagpipilitan ito ang kanilang mga kondisyon. We have not rejected any proposals that China has made to us, but the premise is something that we question. And that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon. Samantala, inaprubahan na ng House Committee on Legislative Franchises ang panukala na bawiin ang prangkisa na ipinagkaloob sa SMNI dahil sa ilang paglabag nito. Sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Parañaque Congressman Gus Tambunting, inaisa-isa ang mga naging violation ng SMNI kabilang ang paglabag sa Section 4 ng prangkisa na may kaugnayan sa pagiging responsable ng magpakalat ng maling impormasyon. Tinukay din ang pagkabigo ng SMNI na ipaalam sa Kongreso ang pagpapalit ng may-ari nito
at hindi ialok sa mga Pilipino ang hindi bababa sa 30% ng stocks ng kumpanya. Sa Kamara pa rin, ipinaaresto na ng Kamara si Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ. Nagmosyon sa Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel para i-contempt si Kibuloy matapos muling hindi sumipot sa pagdinig ng Committee on Legislative Franchises. Inatasan ng komite ni Congressman Tambunting ang House Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa PNP para bitbitin si Kibuloy sa Kamara. We direct the Sergeant at Arms to coordinate with all enforcement agencies, particularly the PNP, to bring Pastor Kibuloy in the House premises. So, Mr. Chairman. There's a motion by the Honorable Caraps Paduano. Any second? Disyembre 2023 pa, iniimbitahan ng Kamara ang pastor para dumalo sa hearing kaugnay ng umano'y mga paglabag sa prangkisa ng SMNI. Si Pastor Kibuloy ay may mga pakikipagpulong na kay Pangulong Duterte. Inilabas naman kasama yung mga vloggers na identified sa kanila kung batsero. So hindi ang gusto lang sabihin doon, hindi siya umaalis ng Pilipinas. Hindi nagtatago. Hindi siya nagtatago. Nagbigay lang siya ng mga kondisyon, 17 kondisyon kay Senator Risa Ontiveros. Sa House. Bago siya dumalo. Sa House. Wala pa naman siya. Ang hiningi lang ni Attorney Ferdy Topacio, pwede ba extend mo ng konti hanggang Biyernes? Yun. Ayun, bago i-serve yung arrest warrant na to. Arrest warrant na yun sa kampo ng House. Pero sabi ni VP Sara na dumalo po sa prayer rally ng mga kaalyado ni Pastor Kibuloy at ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte dumalo rin siya pag titipo na yung kagabi sa Maynila. Kung daw po unfair trial by publicity ang ginagawa ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy. Alas 7:30 ang ating oras. Diyan pala sa Pasig, meron daw isang LGBT member na binugbog ng mga kainuman. Patay! Nako! Ba't kaya? RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Kapiling at ka, Jerry, hustisya ang patuloy na panawagan nitong pamilya ng LGBT member ng nasawi matapos bugbugin ng sariling mga nakainuman dito sa lungsod ng Pasig. Narito tayo ngayon dito sa tahanan ng tiyahin ng 29 anyos si Danilo Nazaret o Shai, kung tawagin ng kanyang mga kakilala. Sa Barangay Pineda ito, isa siyang call center agent at mag-birthday sa nasusunod na buwan bago yung nangyaring pambubugbog, pananakal, paninipa nung kanyang dalawang nakainuman noong Marso 2. Kinasuhan na ng homicide ng Pasig Police ang dalawang nakainuman, isang 26 years old at isang 21 years old na suspect taga Rizal. Pero hanggang ngayon ay hindi pa sila mahanap ng kapulisan. Kaugnay niyan, katabi ko ngayon si Nanay Melinda, ina ng biktima. Nay, live tayo sa DZRH, ma'am. Nakikiramay po kami. Paano po nagsimula yung sa aming inuman? Tropa niya ba yun o kakilala niya yung mga... Baba po, tropa po niya yun. Tapos, bumaba po siya ron. Doon sila nag-inuman sa bahay ng tropa niya. Yun na po nangyari. So, nag-inuman sila kasama ng tropa niya. Hindi niya kakilala yung dalawang suspect. Hindi niya kakilala. Yung isang suspect na po, yung umatay talaga sa kanya, hindi. Nasa na raw ngayon? Hindi ka rin na. Ay, sabi po, nakatakas na, scared na po. Ma'am, si Shai ay nag-iisa niyong anak at call center agent. Kasi simula lang sana ng trabaho, pero paano na po kayo niyan ngayon? Wala po. Mabalik po sa pagkasambahay para matustos ang maintenance ko po. Dahil wala na po yung magtutos sa akin. Lahat yung nag-ano sa akin. Ngayon magkasambahay po ako habang kaya ko. Kaya ko pa naman po para pantustos po sa mga maintenance ko po. Ilang taon ka na ba? 64 po. 64 po. May high blood po ako sa uric acid. Ano yun? Siya po lahat ang nag-ano sa akin. So sa ngayon sir, para maano ko yung maintenance ko, kaya ko lang po magtrabaho. Yun lang po ang gagawin ko. Dahil pinatay nila yung dapat yung magpakit. Kaya siya po kailangan ko. Siya po talaga. May mensahe ba kayo doon sa nakainuman at doon sa mga saksi na kaibigan niya
na nakakilala doon sa mga suspect? Wala na po, bahala na po. Ang ano ko lang, sumuko na siya. Hindi rin nakataruan ng anak ko. Gusto ko lang po ng hospice, sir. May mensahe kayo sa inyong anak po. Si Dan Boy, kung tawagin ninyo, ano? Siya ang pangalan niya sa iba, pero sa inyo, siya si Dan Boy. Mensahe niyo kay Dan Boy, kung sakali man nung siya'y nakatingin sa inyo ngayon, nanay. Anak, masahita ka na kami na tulungan na nga dahil wala sa kama rito. Kung namamahal na marami po ako ng black, pero wala akong magawa. Kahit ka na, tulungan mo na lang ako. Nakastalog ko hanggang mapigyan ka ng skisya, ganun na lang po. Salamat po, nanay. Kikiramay po kami. Pakisabi na lang, Edniel. Kikiramay po kami. Pero siya lang po kailangan ko sa anak ko. Opo. Si Nanay Melinda, Jared Anthony, nung nangyari insidente, ilang araw bago na-discover ni Nanay, tama ba? Isinikreto niya na may pambubugbog few days ago. March 11, nakasuhan ng homicide, pero ang latest, hinahanap pa rin itong dalawang suspect. Yan ang latest mula rito sa Barangay Pineda sa Pasig City para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Laser H. Ito si Edniel Porosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Edniel! Balita! Si Executive Director Yusek Alex Ramos ng CICC, nasa linya na natin. Yusek, magandang morning! Si Ka Jared, si Ka Tunying po ito. Ay, magandang umaga, Ka Tunying, Jerry. Opo. Eto, may PNP mismo nagsabi na tumataas ang, ano tawag doon? Hijack profile. Hijack profile, Yusek, at ang ginagamit. At hanggang ngayon, ang dami pa rin nakakagamit ng mga SIMs, mga SIM card, Yusek, sa panloloko. Well, yung pag-hijack kasi ng mga accounts, no, constant po yan. Yung nang-hijack ng messenger, ng social media accounts, yan ho ay constant na ginagawa ng maraming hindi namin alam kung syndicated operation or individual, no? Pero sa volume na nakikita namin, mukhang organized crime itong nang-hijack ng mga accounts eh. So, ang estilo nila ay pe-penetrate nila to become one of your friends in your chat group, in your yung Facebook nyo, and nagpapakilala na ay kailangan ko i-update ang record mo. Padala mo nga number mo dito sa akin. So ikaw naman, di mo sigurado, bibigay mo naman. Pero doon mag-uumpisa, nabubuo yung profile mo na hinahawakan itong hijacker, kung tawagin natin. No? Kasi hijack accounts ang target nila to take over your account. Oo, ganun ang nangyayari. Sa record nyo, marami pang nagpa-file dyan, Yusek, ng mga complaint tungkol dito? Marami din po. Dahil isa ho yan sa ating target, no, na for every hijack account na may-recover natin, nakakabawas yun sa number of online financial crimes. So, doon sa mga nagre-report sa amin, tinutulungan namin ma-recover agad yung kanilang account para hindi na makapambiktima kung sino man yung tumatarget sa kanila. Ito gamit ng social media. Nasaan na ba tayo, Yusek, doon sa pagsisikap na ang Facebook mismo o mga social media platform silang gumawa ng pamamaraan para doon sa KYC? Know your client, know your customers? Well, it's supposed to be internal na self-regulating sila, no? Pero meron kami inihahanda na basis na ipa-file namin with the Department of Trade and Industry para kumbaga sa makapaghigpit naman tayo ng gusto rito. Correct. Meron tayong mga batas na ilagay na kahit nakulang pa sa IRR, pero sabi ng DTI, pwede na tayong gumawa ng hakbang
para magigpit. Daming manluloko dyan. Daming manluloko dyan. Gamit na gamit ho yan. Gamit na gamit ang Facebook at iba pang mga account. Makakapag-open ka kasi ng account kahit ano lang ang gawin mo. Kahit aso yata nakapag-open ng account. Kung i-require natin sila through CICC o DICT USEC na itong mga platform na ito na bago makapag-open sa inyo ang mga Pilipino, hanapan nyo muna ng valid ID. Hindi ba pwede yon? Pwede po yun. Kasi regulated na siya under this new Internet Consumer Law natin. Mm-hmm. So, malapit na itong hakbang natin, nire-repaso lang nating mga lawyers para hindi naman magbukang katawa-tawa tayo pagdating sa korte. Oo. Then, last na lang, ito paulit-ulit na lang po ito at kayo naman po otoridad. Ba't hindi nyo po mautusan yung Facebook na i-ban nila yung mga nagpo-post ng mga produkto na ginagamit yung mga pangalan o mukha ng celebrity, sila Doc Tony Liachon, si Dr. Willie Ong. Willie Ikaw, Ong. pati Ako mismo, yung pamilya ko, ginagamit nila. Yun palibasa, sponsored post. Katakot-takot ang naloloko. Ano po ginagawa nyo, Yusek? Ang tagal-tagal na po nun. Years na po yun. 2 taon na po yung ginagamit yung mga mukha namin at pangalan namin para manloko ng kapwa. Ano ginagawa nyo sa CICC? Kami po, kasi ano lang kami, collecting agent, no? Pero pag-compile namin ito, hinahanap namin yung origin itong mga... Hindi po, sir. Ang point ko po doon, hindi nyo ba pwedeng sabihan yung Facebook? Facebook na mismo. Sabihin nyo sa Facebook, ibaban namin kayo dito sa Pilipinas kapag hindi nyo to... kasi sponsored para sila nagiging... Tsaka may formal complaint. May formal complaint dami. na. Ang dami. At ako po, tuloy-tuloy po yan. Ang tanong namin, ano na ba ginawa ninyo sa CICC po, sir? Para po pigilan yung Facebook na wag nyong entertainin to porque ba sponsored to, nagbabayad itong mga manloloko na to sa Facebook, tuloy-tuloy lang po sila nanloloko sa ating mga kababayan, sir. Ito po yung sitwasyon, parang tulad ng SIM card registration law, wala tayong batas. Nagkaroon tayo, nakapag-action tayo. Ngayon, dito sinasabi ko sa inyo, noong January na pinirma na bagong Internet Consumer Law natin, ito ngayon ang ginagamit namin para gumawa ng hindi man lang complaint but rather a notification papunta kay Meta using the regulator. Ang regulator kasi natin ngayon ay CCTI, no? Sakop po kayo doon ng batas na ito. Ito yung pinakamatibay natin position. That's why kami ho ng DTI ay talagang pinag-aaralan namin ng masusi na papaano namin ito-term ito. Sir, pasensya na po, medyo kapos na rin kami sa oras. Ang tanong ko lang po, isa lang. Hindi nyo po ba pwedeng sabihan yung Facebook na huwag nilang i-ere, huwag nilang payagang ma-upload sa platform nila ang mga scam na ito? Kung hindi po nila kayang gawin yon, ano pong silbi ng gobyerno? Precisely yun ho ang ginagamit natin ngayong batas. Hindi, ang tagal na nga po, may ginawa na po ba kayo dyan o wala? Kami meron. Tinawagan nyo na po ba yung Facebook? Sinulatan nyo ba yung Facebook? At may reklamo na po dito. Sinabihan nyo ba yung Facebook? Opo. Pinapupunta ho natin dito para makipag-meet with them on how to regulate itong mga scam na ito. Opo, ano po ang sinabi nila? Ba't tuloy-tuloy pa rin? Ang kakulangan ho natin, di ba yung sinasabi natin na consumer online consumer fraud na bagong batas natin nitong January lang po yun, wala pang IRR, pero kami ho ay nagpa-file na with the DTI kasi sila ang ating regulator. So pag meron na hong IRR yan, Yusek, matitigil na ito at mismong Facebook na mismo ang hindi mag-e-ere ng mga ganitong hindi magpo-post ng ganitong mga scam? Dapat po kasi meron ng nakaikibat na mga penalties na i-impose si DTI being the regulator. Tsaka doon sa pag-o-open, Yusek, baka pwede yun na isabay na ang pag-o-open, ang makakapag-open lang ng account, yun talagang totoong tao. May ID, may valid ID. Pwede ho ba yun? Well, kasi self-regulating sila na mga platforms, no?
ito, again, reiterate ko, no, sinusubukan natin itong bagong batas kung ito ay mas efficient. Kasi kung tayo ho ay mag-file sa korte, sa RTC, ang haba ho ng process na yun, no? Aabutin tayo ng taon. While here, we have a new regulator designated by law, sila ho makapag-impose immediately. Sige, Yusek, i-monitor ho namin ang magiging progress niyan. Thank you, Yusek Alex Ramos. Thank you po, Yusek. Salamat Yusek po. Alex Ramos, Executive Director, CICC. Sila self-regulated ang Facebook, pero tayo pwedeng mag-impose. May gobyerno tayo. Sa ibang bansa nga, nililimit na nila yung pwedeng makapag-open ng account sa Facebook, totoo, di ba? Totoo, kumbachero. Kaya nga, yun ang tanong natin. Totoo, may bago daw batas, pero yung kahit wala pang bagong batas, eto pakita lang ng gobyerno, CICC, ito hindi na kayo makakapagnegosyo sa Pilipinas pag tinuloy-tuloy itong panluloko na to. Niloloko yung mga kababayan namin, scam. Maliwanag na scam, pero ini-entertain ng Facebook at walang magawa ang gobyerno, ganun ba? Ganun ba ganun ang gusto sabihin sa atin ng CICC? Parang ganun ang nagiging dating para tayong parang nakatali ang mga kamay natin kahit kitang-kita ng may scam, may mga nang i-scam, may mga nabibiktima ng scam. Yan ang kailangang aksyonan ng pamahalaan. Susunod! Dito po! Uy, si Sherwin mamimigay ng pera. Andyan daw ho sa Barangay Tatalon QC. Sa mga taga-Barangay Tatalon QC, andyan si Sherwin mamimigay ng pera. Puntahan nyo na! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Teka, ilang kamong beses nanalo yung isa? 20? Sabi, ibinunyag ngayon ni Senator Raffy Tulfo na meron daw pong isang tao 20 beses nanalo sa isang buwan. 20 beses sa loob ng isang buwan? Ang tagal na nating nagre-request kay GM Mel Robles na papanalunin man lang tayo kahit minsan. Hindi magawa. Tapos yan, 20? 20. GM Mel Robles ng PCSO, magandang morning! Magandang morning sa inyo. Pero kailangan tumaya kasi muna. Yun lang. Tumaya eh. Kailangan ba tumaya? Matatawag tayo sa Senado pag nanalo mo lang tayo. Ang bihira. Ito expose ito ni Senator Raffy Tulfo. Sir. Ito ang expose na kami ang nag-supply. Ito ang pinakakakaibang expose eh. It's an expose given by the author na ginamit agad sa author, no? Kasi ang author nitong data na to eh. Ngayon ako nakarinig dito eh. Natawa nga ako nung narinig kong expose. Anyway, be that as it may, kami ho ang author nitong data na to, yung binabasihan niya. At sa tingin ko, we are the best, in the best position to interpret this and the most authoritative. Siyempre, kami may gawa eh. So, ano ito yung nakita niya? Ang nakita niya, wala akong jackpot claims dito hindi yung 642, 645, 648, hindi po yan. He was referring to the lower tier. Kasi po 10,000 and above, hindi na po kinukuha sa booth yan eh. Kinukuha po yan sa branch ng PCSO. At karamihan po ng branch ay nasa Kapitolyo lang, lalo na. Kasi pag nasa probinsya ka, pupunta ka talaga sa branch. Kunyari, kung nanalo ka ng 20,000, pupunta ka sa branch. Karamihan din kalimitang ginagawa ay pinapakipo sa ahente, natural na ahente. Yung may-ari ng booth, dahil pupunta ka ng madalas doon, pinapakiusap yan. Ngayon, anong ibig sabihin yan? Yung claimant is not necessarily the winner. Ulitin ko po. Maaari ka magpalit nang hindi ka naman winner. Yan po ay kalakaran talaga even before I came. Hindi po ito jackpot na baka akalain nila jackpot eh. Hindi po ito, marami po kaming laro, marami kaming games. 2D, 3D, 4D, 6D. Yan po yung basta hindi jackpot, madaling. Kaya nga ang bili namin, kung ayaw niyong magamit ka ng iba, ay pirmahan yung likod. Yung likod yan eh, lagay yung pangalan nyo, pirmahan nyo. Ang tawag dito sa klase na ito, kumbaga sa legal parlance ay bearer instrument eh. Kung sino may hawak nito, siya makakaklaim ito. Kaya, siyempre,
ikaw nasa record doon. At ito po ay sa record namin, meron pong gumagawa ito every week. Ayun, ano nga ang ibig sabihin nun? Nananalo siya ng mga 100, meron po, may 35, ganyan. Kasi po, ito po yung paki-claim naman, alam niya naman sa atin yun. Lalo na kung matanda ka, hindi mo kayang pumunta ron, wala kang ID. Laging problema ng iba, walang ID. Pero yan hong 20 times, na-check nyo na yon, yung binanggit na yan? Opo, wala pong jackpot na 20 times na nanalo sa isang buwan kahit sa pagkakaibang pangalan. So, yan po talaga ay lower tier na games namin. No? So, yan po talaga ang ano yan. Dahil imposible pong manalo. Paki-claim kaya yan, GM? Paki-claim? Most likely, paki-claim yan. Pero kung yan ay yung mga 2-digit, 3-digit, talagang may nananalo dyan na madalas dahil odds lang nun. Magkano mga premyo, magkano po premyo nito? Itong mga ito? Hindi pa namin nakukuha yung detalye. We will have to look at all that. Kasi ang kapal niya na binigay namin eh. Opo. Sinabit namin sa kanila yan on the basis of a subpoena nila sa amin. So kami nagbigay niyan. So kaya nga sabi ko, ang dali ipaliwanag nito kung kami itinawagan man lang, ipapaliwanag namin agad. Parang kaya ulitin lang natin GM sa intindi ko sa sinasabi nyo, yung Lotto outlet mismo, agents mismo, siya ang nagke-claim dahil ipinaki nung mga regular niyang mananaya. Ganon. That happens. For that matter, kahit sinong pagkatiwalaan mo eh. But the claimant is not necessarily the winner. So walang jackpot na napanalunan dito ha, walang milyon-milyon ha. Wala po, lower tier ang takot namin diyan. Yung po maliliit mga 10,000 to ang range yan 10,000 to 300,000. Yan po. So meron diyan mga 40,000, 45,000 ganyan. So, ganyan po ang kadalasan pinapaki-claim. Kasi po kung milyon-milyon pinanalo mo, I'm sure hindi mo ipagkakatiwala yan kahit kanino dahil yan ang may-ari nun eh. Hindi mo na makocontest yun eh. At least, klaro yan. Hindi po yan jackpot. Kami po ang author, sabi ko nga, kung tinawagan kami, ang dali ho may paliwanag yun. Natural, kung sino ho ang nag-claim, yun po ang i-record na nag-claim. Pero that's not, hindi ho necessarily siya ang winner. At hindi po jackpot yan. Wala po kaming jackpot na nanalo ng 20 times in a month. Hindi ko talaga makatotohanan yun. GM, thank you. Thank you so much, GM. At may naghihintay pa sa'yo dito mamaya. Thank you. Thank you. Salamat. GM Mel Robles ng PCSO. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ayan, sa PCSO yan. Sa PAGCOR naman, photo contest. Pwedeng mag-claim dito. Talaga, tuloy-tuloy ho yan. Harvest time, ang tema po ng PAGCOR photo contest this year. At ang premyo dito mas malaki na. Mula dun sa 1.6 million ay 2.23 million pesos na ang inilang cash prizes dyan ni Chairman Altenco. Yung 8 mananalo sa conventional category makakatanggap ng 100,000 pesos. Yun namang makakatanggap naman ng 50,000 pesos bawat isa. Yung 16 na mananalo doon sa mobile, tsaka doon sa bago, yung drone categories. Yun yung bago. Ito, kahit na 16 years old ka pala ngayon, pwede ka na sumali dyan. Ayan ha. At ang covered nito, kung ang picture ay nakuhanan mula August 1 at 2023 hanggang July 31, 2024, pasok ka na. Ayan. Approve. Sali na. Hi, Bok at Ed Arevalo. Magandang morning. Nakatutok pala sila dyan. Ano? May public service announcement lang daw. Tinatawagan ang pansin ng lahat ng miyembro ng AFP CGSC Foundation Inc. Magkakaroon kayo ng hybrid annual membership meeting and election of trustees sa Miyerkules, March 20, 2024. Para sa detalye, tumawag lang kay Mabel Galano 0917-808-1456 o kay Rodeline Gantuangco 0927-755-8595. Yan, si General Ed Arevalo, mapagmahal sa asawa ito. Yan ang talaga namang general. Yung asawa mismo ang pumupunta sa Senate para i-promote si General Ed Arevalo. Ayun, sana. Para ding si si Admiral Ade Luis Bordado. Ayun, nung mga kapanahunan nila. Ayun, diba? At si Senator Rapi Tulfo sana naman
bago magsara itong 2x2 sa hinaharap na panahon, ma-interview man lang natin. At pagka po kayo in-interview namin, Senator Raffy Tulfo, kami po ang pinakamagalang sa pag-interview. Sigurado yan. Matatanong namin kayo, pero hindi po namin kayo gaganunin. Basta pag kami nag-interview sa inyo, maasahan nyo kami. Yan. Magalang po kami. Baka may problema na kayo sa inyong mga bahay, lalo na sa bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada man o with family. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na magpapababa sa fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mong masubukan, birthday girl, Patricia Nagales, kung gusto mong masubukan itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay check out ang kanilang website, cherryauto.ph. Ang tanong! May nanalo na ba? Ayan. Diyan sa Barangay Tatalon QC, ando ng ating Malakas promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Go, Sharon, go! Yes, Anthony Jerry, dito tayo sa Barangay Tatalan sa Quezon City at kung saan, meron, wala na yung pusa. May pusa dito kanina kumakain ng halaman. Pero, eto mas kakaiba. Pero mo, ang liit-liit na bahay, ang lakas-lakas ng radyo, pakita mo yung bahay. Kaya nagpipidback lang. Nagpipidback. Oo, yan. Hinaan mo. Pinakailaman na yung radyo. Pinakailaman po. Si Ate Silvia, palagi ka nakatutok sa 2x2. Opo. Bakit yung 2x2 sa pinakikinggan mo? Opo sila. Paborito mo sino? Anthony Taberna at saka si Jerry ba? Alam ko, Angelo Taberna na naman eh. Dahil dyan, meron ka 1,000 pesos. Meron kang bigas. Meron kang grocery bag. Salamat po. Tinan mo nga naman. Maraming salamat lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod na winner natin sa DZRH Mas Malakas. From ours number 6, Sherwin Battle para sa leadership pagpabalita sa leadership sa piso. Sama-sama tayo Pilipino. Tinan mo nga naman, nakikinig ka lang magkakapera ka pa at may grocery pa. Yun. Talaga naman. Ibang DZRH. Ay, Kuyang Mel Magno. Bukas babanggitin ko, Kuyang Mel, yung ginawa mo dyan sa immigration, sa Terminal 3 sa arrival. Ha? Ganon? Okay, kukwento ko yan. Bihira. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Champion, gawang peer